Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, nahuli na. Shocking to, Mr. Chair Lacson, sinungaling. Ayan mga kababayan, patungkol po rin ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan at eto na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, unahin na po natin si Mr. Chair, Senator Ping Lacson, huli. Huli po ang kanyang pagsisinungaling mga kababayan. Ito, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Sir, kasi sabi niyo na mayagpag yung mga Diskaya 2016 to 2022. Sir, senador po kayo nun, hindi niyo po natunogan that time? Hindi namin kilala si Diskaya nun. Ngayon nga lang nagsulputan eh. O yan hindi daw po kilala ni Senator Ping Lacson si Diskaya. Yung mga Diskaya, eto, panoorin po natin to. A few moments later. Aray ko po. Ano yan? Sino yan mga kababayan? Mukhang Sir, kasi sabi niyo na mayagpag. Mukhang masaya pa si Senator Ping Lacson nakasama ang mga Diskaya. Diba? Sino? Ibig sabihin, from the very start mga kababayan, nagsisinungaling na po si Mr. Chair. Tapos kung durog, imbestiga, di ba? Kung nandito sa dila ko pero di ko masabi mga kababayan sa, di ba? Kung paano niya questionin si Sergeant Orly Gutesa sa credibility ikaw naman pala ang merong tinatago. Senator Ping Lacson. Anyway, lalabas talagang katotohanan mga kababayan, no? Kahit anong tago mo, lalabas at lalabas yan as long as hindi ka pumapanig sa tama. Alright, eto pa. Pasadahan din po natin mga kababayan, etong matindi. Ang pagkakaiba ng Office of the President at saka Office of the Vice President, diba? Or pagkakaiba ng Marcos at pagkakaiba ng Duterte. Ito mga karibyo natin, pakinggan po natin ang balitang ito. Sa Cebu rin ang Office of the Vice President para makamot ng tulong sa mga apektado ng magnitude 6.9 na lindol nitong Martes. Tingnan mo yung response ng OBP dito. Take note mga kabayan OBP, Office of the Vice President. Hindi po mismong ang Vice President yung mga tauhan niya lang, yung mga staff niya lang mga kababayan. Ito sa Cebu, from the central office. Wala pa si VP, andun na. No photo ops, no EPAL, no nothing. Naka-preposition na lahat. You have Davao City, no? Na talagang trademark na nila yan, no? They are always the first LGU to mobilize and send help. At mind you, hindi naka-attach sa isang politiko. It's always from the people of Davao. Ang Office of the Vice President namigay ng mga relief goods. Ang Davao City nabigay din ng mga supplies para sa mga nabiktima sa lindol. Good job, Office of the Vice President, no? Ganyan po talaga. Kapag ang isang leader nila, for example, yung leader nila, si VP Sara, ay matapat at may malasakit sa taong bayan, malamang sa malamang, ganun din po ang kanyang mga tauhan. Pero, kapag ang mga, like for example, kay President, parang pumiyok tayo doon no? Like for example, okay? Kaya President Bongbong Marcos Jr., parang wala namang malasakit, kaya siguro, ganun din po ang kanyang mga tauhan. Ito, pakinggan pa natin to. Sa Cebu City. Pero tignan nyo yung pamahalaan natin ngayon. Ito, nagbibinta ng 20 pesos per kilo na Aray ko bigas po doon sa Cebu kung saan nasalanta ng lindol. Tignan nyo.
Ayan ang Office of the Vice President namimigay. Libre yun mga kababayan. Siyempre, nasalanta na nga, di ba? Pagagastusin mo pa. Pero ang, etong ano ba ito? Yung Department of Agriculture ba ito? Di ba? Under yata ang programang ito ng Department of Agriculture. No? Eto, nagbibenta po ng bigas. 20 pesos per kilo. Sinasamantala yung mga nasalanta. Nako po. Ganyan pong pagkakaiba ng dalawang leader na ito. Panghatag na lang unta na ninyo sa mga taong na biktima binigay na lang daw dapat. Linog. Ipamaligya pa manggid ninyo. Bakit binenta pa? Gamay man lang na abag-abag ba? Tabang bugas ba? Bang baligya pag yung tagbainte. Wa naman. Dapat tulong na lang sana, sabi nito no? Dapat itinulong na lang yan, binigay na lang, no? Nakita nyo nang nasalanta na, gaganyanin nyo pa. Well, anyway, nasa tao na lang po ang paghuhusga mga kabayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Alright? At eto po, mga karibyo natin, saan ba magaling? No? Saan ba magaling ang Duterte, ang PBBM administration? Kasi mayroon pong mga taga-media, mga mainstream media na nakapuna, no? Eto mga kababayan, kung saan magaling ang Marcos administration. Wala pa tayong nakikitang pinakulong si Pangulong Bongbong na big fish. Smuggler, wala. Illegal drugs kingpin, wala. Diba? Hoarder, wala. Wala tayong nakita. Ang kanya lamang pong tagumpay sa larangan po ng big fish yung dalhin sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes. Diba? Na kailangan pa ng galing at husay nung nilaglag nilang tao at kanilang pinaya ni General Torre, diba? So dyan lang kayo magaling, no? Wala kayong, di ba sinabi kanina, walang mga smugglers, kingpin, drug kingpins, di ba, na naipakulong. Saan lang sila magaling? Sa pagpapakulong, no? Kay former President Duterte at pagdadala. Doon po sa The Hague. At nilaglag pa nila. Sabi dito nilaglag pa nila. Totoo naman nilaglag pa po nila yung taong inutusan nila. Na si General Torre. Yan mga kababayan. Aray ko po. Gusto ko lang pong what I'm trying to point out dito mga kababayan, no? Kaya ko i-share itong video na ito kasi gusto kong ipakita na napakalaki talaga ng diferensya, no? Ng pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. sa pamumuno ni former President Duterte. Diba? Kitang-kita po yan ng ating mga kababayan. Alright, eto na mga kababayan, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Speaking of pondo, eto, napondohan, di umano, nung kampanya. Linis-linisan pakinggan natin. Kumalat sa social media ang larawan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson. Ayun, napondohan ka raw. Di umano yan ang kumakalat napondohan ka raw Aray ko po. Nako, linis-linisan ka Kung hindi totoo yung kumakalat, huwag kang pa-interview ng solo. Mag-privilege speech ka. Mag-explain ka doon sa Senado. Nang sa ganun, ma-question ka. Takot ka Puro ka pa-interview sa media. Paliwanag mo. Doon ka sa barangay magpaliwanag. Narito. Sana po doon sa mga Chairman Senator Ping Lacson kasama ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na iniimbestigahan ng komite dahil sa anomalya sa flood control projects. Nilinaw naman ng senador na ang kumakalat na litrato ay kuha noong huling linggo ng Abril bago matapos. Last week of April bago matapos ang kampanya. Tapos ang kampanya para sa 2025 midterm elections. Ayun, napondohan ka raw. Di umano yan ang kumakalat napondohan ka raw So yan bakit makikipagkita ang isang Ping Lacson, no? Kasi hindi pa naman siya senador noon no? Bakit makikipagkita ang isang Ping Lacson sa mga Diskaya? Ano ang purpose? Ano ang motibo ng kanilang pagkikita? Pumunta ba siya dyan or pumunta doon sa kanya ang Diskaya para lang mag-picture-picture? Di ba? Huwag mong sabihin, ano lang yan, aksidente na naman, di ba?
Aksidente lang na nakagkaroon kayo ng picture kasi napakaraming nagpa-picture sa mga politiko. Naku, maniwala tayo dyan mga kabayan. Kayo mga politiko kayo, pag nahuhuli kayo, sinasabi nyo lang palagi, no? Eh maraming nagpapapicture sa akin, libu-libong nagpapapicture araw-araw. Eh kaya hindi ko na natatandaan. Aray ko po. Ganyan lagi ang mga palusot ninyo no? Linis-linisan ka ha. Kung hindi totoo yung kumakalat, huwag kang pa-interview ng solo. Mag-privilege speech ka. Mag-explain ka doon sa Senado. Nang sa ganun, ma-question ka. Takot ka Puro ka pa-interview sa media. Paliwanag mo. Doon ka sa barangay magpaliwanag. Ayon kay Lacson, dinala ng isang campaign supporter mula Davao ang anak. Talagang nabanggit pa ang Davao Hanip din to si Pinky Parang bading. Kailangan laging may piti ng mag-asawa sa kanyang opisina upang imbitahan siya sa isang rally. Ngunit tinanggihan niya ito. Giit ng senador, ito na ang una at tanging pagkakataon na nakatagpo niya ang pamilya Diskaya sa labas ng Blue Ribbon Committee. Ayun. Nagkaroon ng picture, 'di ba? Ganyan din ang issue 'di ba? Sinabi ni Lacson at saka si Tito Soto na meron daw pumasok na kontraktor sa Senado at pumunta sa opisina ng isang senador. Alam mo sinabi ni, if I'm not mistaken, hindi lang eksaktong ganito, hindi pinangalanan. Paduda. Merong itong kontraktor na ito nagpunta sa Senado at nakipagkita at nagpunta doon sa opisina ng isang senador. Hindi pinangalanan. So, lumalabas talaga. Ito yung ini-explain ni Chis Escudero na niniligaw. Pinag-aaway ang mga senador. Imbis na napupunta ang pag-iimbestiga sa Kamara, since doon ang talagang problema kay Saldi at saka kay Tambi, ando doon maraming involved sa flood control projects. Itong si Pinky, parang natutuwa na ang tuon ng publiko ay nasa Senado. Puro Senado. Pagdating kay Tambi at kay Saldi, hindi niya magalaw-galaw. No, may lumabas na pumunta na naalala niyo may pumunta sa Senado na kontraktor. Paduda. Bakit? Yan ang gusto nilang palabasin sa media. Masira, di umano ang Senado para malihis tayo sa totoong usapin. Ito nangyari sa kanya. Dahil sa isang CCTV nakuha, yung pinuntahan naman pala noon, kasamahan nila. Sino? Pumunta sa opisina tong kontraktor na to, sa kasamahan nila, sa opisina ni Erwin Tulfo. Naalala nyo? O ngayon, ikaw naman ang nakuha na ng picture. Di ba? Ngayon, ang tanong, kanino galing yung picture? Bakit lumabas? Baka kay Diskaya mismo. Di ba? O baka may mga galit na sa yung senador. Dahil kung paano nyo hinahandle ni Tito Soto. Kasi ito kayo po ang tanongin ko. Ako, yan po ang nakikita ko kay Tuta Soto at saka dito kay Lacson. Parang dinadivert nila ang usapin ng flood control projects. Ang gusto nilang masisi ng buong Pilipinas, ng taong bayan, ang mga senador. Huwag niyong sisihin si Tambi, huwag niyong sisihin si Saldi, huwag niyong sisihin si Bongbong Marcos. Dito tayo mag-focus. Ito, imbestigahan natin. Senado, ganyan pong nangyayari. Rings. Dagdag pa niya, mali ang mga ibinibintang na kahulugan sa naturang larawan. Di kung mali, grabe naman. Mali yung binibintang sa larawan. Ito na lang mga kabayan. Bakit pag taong bayan po ang nagsasabi ng ganyan, mali agad yung binibintang. Pero pag kayo, di ba, nakikita nyo yung isang picture, alam nyo agad kung anong nangyayari. Di ba? Masyado po kayong magaling. Di ba? Masyado po kayong magaling. Pero pag taong bayan, maraming utak yan marami pong taong bayan. Ibig sabihin, not just only one. No? Kayo, ilan lang kayong mga senador, pero pag tiningnan nyo ang picture, parang you're very sure. Pag tiningnan nyo yung CCTV, alam nyo na agad yung nangyari kahit hindi man lang ninyo tinapos. I mean, kahit walang audio, yung lang, di ba? Yung video lang. Walang lantarang pagbigay, pag-abot. Pero alam nyo agad, may inabutan, may something na nagbigay. Diba? Ang galing nyo naman no? So dito, gusto nyong pigilan ng taong bayan to think about na ikaw ay may kaugnayan talaga sa mga Diskaya. Diba? Pakita ka ebidensya.
Mag-privilege speech ka. Correct, correct. Ba't di nyo rin, tanungin mo rin si Diskaya. Diba, magkakaroon kayo ng hearing sa Senado? Tanong mo. Diba? Huwag kang sa media ng sa media. Kasi ito style na itong si Pinky. Media ng media, kaya nahihini sila, Ha? Tapos, nagsisisihin niya sa media, mga senador. Kapwa senador. Hindi ko alam kung kabaklaan yan, kasi insecure sa mga kasamahan. Di ba, parang ganun? Nakita na kayo mga kasamahan nyo insecure sa inyo? Ganyan. Ganyan. Next po. Ito pa, isa pang napondohan. Speaking of pondo, grabe talaga. Ang daming napondohan. Maraming napondohan si Tambi. According to Senator Bato. Pati si Trillanes napondohan ng flood control. Ito naman si Diskaya, di umano. Sabi yan hindi ko alam kung totoo yun. Kaya nga tinatanong natin si Lacson, totoo bang napondohan ka ng Diskaya nung eleksyon? Speaking of another pondo, eto, may patay. Si Karen Davila nagsabi, alam nyo, na-discuss ko to sa vlog ko kahapon. Okay? Sabi ko, napaka-unusual na itong ginagawa ni Claire. Bakit pinagtatanggol niya si Tambi? Anong meron? Hindi lang ako nakapansin. Pati ito si Karen Davila, pag-usapan natin. Sabi niya, why is Malacanang speaking on behalf of the former Speaker of the House? Di ba? Pinagtanggol niya talaga Halatang halata. So talagang mapapaisip ka. May natanggap kayang pondo to si Si Claire? Anyway mga kababayan, gusto ko lang pong i-share itong balita. Ayan Hindi ko na na-save dito sa screen natin. Ito na lang sa cellphone ko na lang. Ayan kapapasok lang kasi mga kababayan, gusto ko lang i-share. Kasi itong si Mayor Magalong, pumalag na. Pumalag na po dito kay Claire Castro. Sabi po dito mga kababayan sa balita, ilang minutes pa lang, 18 minutes from News 5. Papalabasin mo pa na kurap ako. Ayan, kasi pinagbibintangan na kurap itong si Mayor Magalong. Sino nagbibintang? Eto, pakinggan nyo po ito. Sabi po dito sa balita, pumalag si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa anyay tila pasaring ni Palace Press Officer Yossi Claire Castro. Kaugnay sa maanumalya o manong tennis court na proyekto ng mga Diskaya sa Baguio. Better na umalis na lang ako sa ICI, saad ni Magalong. Paglilinaw ng alkalde, ang palasyo mismo ang gumagawa ng designation niya bilang special advisor at investigador ng Independent Commission for Infrastructure. Ayan. Eto lang mga kababayan. Kasi si Press Officer Castro, nagsasalita po yan in behalf of President Bongbong Marcos Jr. Kung ganun, pinagbibintangan ba ni President Bongbong Marcos Jr. si Mayor Magalong na isang kurap? Matapos siyang italaga bilang advisor ng ICI at investigador ng ICI? Or sariling opinion lang ni Castro yung pagsasabi niyang yung pagdadawit niya. Yung sinasabi ni Mayor Magalong na pinagbibintangan siya na kurap. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat mga karibin natin. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.